Aminado ang DOLE o ang Department of Labor and Employment na apektado na ng matinding traffic ang pagiging produktibo ng maraming empleyado. Kaya bahagi ng kanilang advisory sa mga kumpanya na mag-adjust ng oras ng trabaho kung kailangan. Sa bansang Sweden, ginawang 6 na oras na lang ang pasok sa ilang kumpanya. Uubra rin kaya ito sa Pilipinas? Live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkungko. Dano? Jessica, sa gitna ng matinding traffic ay marami siguro sa atin ang hindi na nakakabuo ng 1 linggo nang hindi na-late sa trabaho. Paano kaya kung mangyari dito ang nangyayari na sa bansang Sweden kung saan imbis na yung nakasanayan at nakaugalian ng 8 oras, 6 na oras na lang ang trabaho kada araw sa ilang mga kumpanya? Kung di ninyo nalalaman, Oktubre 7 ang World Day of Decent Work. Siyempre, karamihan sa atin ipinagdiriwang ang araw na ito ng ano pa nga ba, kundi kayod kalabaw. Pero sa gitna ng lumalala nating traffic, aminado ang ilang empleyadong nakausap namin, tila mahirap ngayon makabuo ng 8 oras na trabaho nang hindi nag-e-extend o nag-overtime. Kung ang pasok mo is 8, so you have to leave sa bahay mo siguro ng around 6. Ikaw ba nalilate ka sa Oo, sa traffic? madalas. Pag umaga, paggising, pagpasok ng trabaho, yung traffic kasi yung lagi kong Kaya minsan inaagahan ko na lang yung pagpasok kasi yung iniisip lagi yung traffic. Maging ang Department of Labor and Employment, aminadong malaki ang dagok sa productivity ng kapwa empleyado at employer ng matinding traffic sa Metro Manila. Kaya bahagi na ng kanilang advisory sa mga kumpanya na kung kailangan mag-adjust ng oras ng trabaho nang naaayon sa pangangailangan nila at ng kanilang mga empleyado. Halimbawa, ang flexi time at compressed work week o 4 na araw na pasok, 12 oras kada araw. Maliban dito, may option din ng gliding holiday o yung pagtatapat ng holiday malapit sa weekend at hindi mismo sa araw ng holiday. Nakatipid ka sa pamasahe, sa lahat ng mga gastos mo, sa pagdadamit mo, sa pagpasok mo yung gastos mo sa dalawang araw. Ang mga companies ngayon are really using the various flexible work arrangement to minimize yung tardiness, maybe even yung mga absenteeism sa workers nila. Ang 4-day work week matagal nang ipinatutupad sa ilang ahensya ng gobyerno tulad ng Kamara at Senado at maging sa ilang pribadong kumpanya. Pero kung sa atin 8 hanggang 12 oras kada araw pa rin ang itinatagal sa trabaho ng karamihan, ibahin ang bansang Sweden kung saan sa ilang mga kumpanya doon 6 na oras kada araw na lang ang iginugugol sa trabaho ng mga empleyado. Ibig sabihin, 10 oras ang bawa sa work week nila kumpara sa karaniwang 40 hanggang 48 oras na work week. Ang tanong, posible naman kaya ito sa Pilipinas? Maraming mag-aalma if per hour yung rate sa kanila. Pero kung basic pay of 6 hours, okay lang. Para yung ibang time na na pwede mong gawin, magagawa mo pa. Wala pang naghahain ng kaparehong panukala sa bansa pero ayon sa DOLE, posible ito depende sa prerogative ng management at konsultasyon sa mga empleyado. Ka shorter working hours, more time ka with the family. So yung work-life balance mo na hindi na masyadong naaapektuhan. Pero ayon sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, malaki raw ang dagok sa ekonomiya ng anumang pag-iikli sa oras ng trabaho. The cost also will be something that might be prohibitive because if the productivity or the need for people to stay 8 hours is shortened to 6, and then obviously productivity will also weaken. The other thing that will happen, of course, is that you have to change our labor laws. Panukala ng ECOP, dapat gawan daw ng solusyon ng gobyerno ang problema sa trapiko imbis na iasa sa diskarte ng empleyado. Medyo mahirap na hahanap tayo ng solusyon on the time of the workers and adjusting workers because government cannot solve the traffic problem. I think there are other easier, cheaper options that can be employed without really bothering the status quo of our laws.
Jessica, kung meron man daw na kumpanya, no, ayon sa DOLE na interesado mag-eksperimento sa isang 6-hour na workday, ay kailangan daw gawa ng paraan ang work week ng isang empleyado para hindi naman maapektuhan ng kanyang sweldo. Sa ngayon, no, ay nakabase pa rin sa isang 8-hour workday or 40-hour work week, minsan 12 hours. Pero paalala rin ng ahensya, anumang special setup sa mga empleyado, partikular sa kanilang work schedule, kailangan dumaan sa konsultasyon sa mismo mga empleyado. Jessica? Alam mo, yun nga ang napapanahon, no? More creative ways para makakope ang mga empleyado at mga kumpanya dito sa ating napakatinding problema sa traffic, Dano. Tama Jessica, no? Partikular na dun sa mga, halimbawa, yung mga saradong 8 oras or 12 oras ang pasok. Yung mga kwento nga sa atin, ng ilan sa ating mga nakausap, kahit anong adjust daw ang kanilang gawin, talagang nalilate. Meron daw mga situations na nalilate sila sa trabaho. So, kung halimbawa, no, yung sinasabi nga ng ECOP, maganda raw yung adjusted or halimbawa yung flexi time para dun sa mga empleyado para hindi naman maapektuhan ng productivity. Ngayon, ang tanong naman kung applicable itong 6-hour workday dito sa ating konteksto, hintayin na lang muna natin kung merong maghain ng panukala na kapareho nito dito sa ating bansa. Bagamat sinasabi ng DOLE, maganda raw itong ideya kung work-life balance ang pag-uusapan, Jessica. Kasi meron na rin ngayon sa mga IT, no, yung work at home na tinatawag. Hindi na sila pumapasok sa opisina, dala yung kanilang mga computer, doon na lang nila ginagawa yung kanilang trabaho. Siguro kung yung mga pwedeng ganon, no, for as long as may check sila para productive pa rin yung mga empleyado kahit sa bahay sila nagtatrabaho, good yun. Malaki ang maiibsan nun sa volume ng mga sasakyan sa ating mga kalsada. Tama, Jessica. At kung titingnan nga natin, no, itong halimbawa, itong 6-hour workday na ito, sabi nga sa atin ng DOLE, this will be beneficial, particular dun sa mga part-time worker. Kasi kung halimbawa, bawas na yung oras mo halimbawa dun sa isang trabaho, meron kang, bukod sa mas marami kang time para sa pamilya, mas marami kang oras o panahon na to take another job, or kung halimbawa freelance, you'd like to freelance, pwede ka mag-freelance on top of your current job. Although, syempre, sinasabi din ng DOLE, no, kung magbabawas ka ng work hours, halimbawa, kung i-apply natin yung idea na yon dito sa bansa, you'll have to resolve yung question of whether or not yung bayad din mababawasan, lalo-lalo na dun sa mga workers o yung sa mga empleyado na hourly ang rate as opposed to dun sa mga naka-flat rate. Also, kailangan din i-resolve, no, yung questions on productivity kasi sa Sweden ngayon, ginagawa itong eksperimento, pero base dun sa ilang mga reports sa Sweden, kaakibat ng 6-hour workday, no, yung kailangan yung medyo double up yung pace ng trabaho at medyo bawas yung mga breaks at yung mga non-essential meetings, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko,